sapagkat ang kalakasan natin ay sa salita ng Diyos. Faith comes by hearing. Faith sees the invincible. Nandiyan yan sa handouts nyo. Faith sees the invisible, believes for the incredible, and receives the impossible. Ang malalaking paggilos ay magaganap sa atin kung makikita natin sa ating sarili na mayroong nagaganap na pagbabago sa tulong ng Diyos. Kaya naman hindi kayo nagpapatuloy dahil iniisip nyo walang nangyayari sa inyong mga buhay. Kaya kayo nagsasawa dahil hindi nyo naman isinasagawa yung mga itinuturo sa inyo ng mga lingkod ng Diyos na ginamit sa inyong mga buhay. What I'm trying to say is, whatever that was taught in every sessions that you will hear the Word of God, kailangan po nating i-absorb ito para habang ina-absorb natin yung salita ng Diyos, nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating buhay. Kaya kung ganun pa rin ang inyong buhay, ganun pa rin ang inyong gawi, may bisyo ka pa rin, nagmumura ka pa rin, naninigarilyo ka pa rin, at medyo 20 na ang naging girlfriend mo, there's something wrong sa pagiging mong Kristiyano. Bigyan mo naman si Jonathan kung 20 na naging girlfriend mo. So what I'm trying to say is, we need to be consistent. Sabihin mo sa iyong katabi, maging kang consistent, kapatid. Turo mo, kalabatin mo. Medyo nahihiya ka, parang natatamaan ka. Ouch! Maging kang consistent, kapatid. Because faith sees the invisible, believes in the incredible, and receives the impossible. So kung tayo ay merong pananalig, saan daw makukuha ang pananalig sa pamamagitan ng pakikinig? Faith comes by hearing. So pag ikaw ay merong pananalig at nadidinig mo ang salita ng Diyos, ang nakikita mo ay mga bagay na kakaiba. Mga bagay na kung saan ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa sa iyong buhay. Mga kabataan, minsan nyo lamang ako magpipreach about this. When you're looking for somebody else na gusto nyong maging partner sa inyong buhay, please try this advice. Just please pray for that someone na gusto ninyong makapartner for the rest of your life. Kasi mas maigi na kasama ninyo ang Diyos sa bawat bagay na inyong papasukin. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagkuha ng kurso na inyong pipiliin, you need to know na kasama mo ang Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Sapagkat kung hindi mo kasama ang Diyos, mabibigo ka, mapapagod ka, magsasawa ka in terms of relationship. After 6 months, break. After 6 months, break. Cool off. Para kayong mga aso't pusa. Alam niyo po ba, kausap ko nga isang kabataan, sabi ko sa kanya, sigurado ka na ba dyan sa boyfriend mo? Sabi niya, Pastor Ken, hindi pa eh. Sabi ko, alam mo, isang kahiluhan na ako ay mag-girlfriend ngayon, tapos pinaplano ko na hindi kami magtatagal. What's the use of that, di ba? Kaya ka nga, you are entering into a relationship because you are preparing yourself for a married life. Di po ba? Kaya, ang aking dilema sa aking buhay, Lord, I am so tired because sometimes, most Christians, they are the ones who always break the rules and break the law. Sabi mo, aray, pastor, hindi ako yun, ha? Pastor, sabi mo, aray, pastor, aray, ako, tagos. Most Christians, they are the ones na masyadong explorative sa mga bagay-bagay na hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. We want to try this, we want to do this. Sige, first time lang naman, we want to go there, hindi ka papaalam sa magulang mo. Ang mga kabataan, usually ay mahilig mag-explore ng mga bagay-bagay. Kaya ang aking dilema sa aking buhay, Lord, I'm praying, kung ako man ay pagkakalooban mo ng, honestly speaking sa inyo, huwag kayong matatawa. Sabi ko sa aking buhay, Lord, if the Lord will give me the right person na magiging girlfriend ko, Lord, I want to be a testimony to the young people. You know why? Kasi sa aking buhay, hindi naman sa kung ano pa man, I love those friends of mine na nakasama ko sa church, and some of them are wala na sa church, yung iba, mga nag-backslide na. Pero my dilemma is, Lord, hanggang kailan kaya ako makakakita with the right relationship that they prayed for someone, they have maintained their purity, at sila ay tumungo sa pagpapakasal.
Dito sa aking buhay, wala pa akong nakikita na naging kabatch ko na nung last youth camp, naging girlfriend niya. At after a year, o after 2 years, hindi na sila ang nagkakasama o parang hindi sila nagkatuluyan. It's sad to say that we are so engrossed with the emotions that we have. Minsan kasi, na-attract lamang tayo dahil feeling natin may gusto yung isang tao. Feeling natin na siya lamang attract sa atin dahil tayo ay tumutugtog, tayo ay nagsasayaw, tayo ay mahusay mag-text kapag tayo ay tinetext. So sometimes it's so dangerous that we are attracted only by the things that we see to the other person. So tandaan natin, yung ating naging atraksyon lamang ay sa pamamagitan ng ating paningin at nakita lamang natin na nadinig natin na sabi-sabi na may gusto rin siya sa atin kaya tayo ay nandoon sa pagkakatali na kaya natin sinagot dahil narinig lamang natin na may gusto rin siya sa atin. The real issues of life is masyado tayong nadadala ng ating emosyon at sa mga bagay na nakikita natin sa ating paligid. And I'm praying, sana samahan tayo ng Diyos. And I believe God will be with us for the rest of our lives kung tayo ay lalapit sa Kanya. Desire. Desire that what you do will glorify God. Desire that whatever or wherever you go, nakakapagbigay ka ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, let us go quick. Ang sabi dito, the devil is like a roaring lion, and he is looking for whom he may devour. Ito yung nasa New Testament. Pagtulong-tulungan ninyo, yung marunong magbukas ng Bible, gamitin ninyo ang table of contents para makita ninyo kung anong page. Sa 1 Peter, sana pag nagturo si Bishop Chito Sanchez sa youth camp natin sa October, o sino ang mga nagbabasa ng Bible, lahat tayo nakataas na. Diba? Okay ba yon? Para hindi tayo talagang mukhang nakakaawa na para bagang ang Biblia lagi sa atin ay nakakapaso, na hindi natin alam kung nasaan ang mga aklat na ito. Baka nasa Quran ata yun. Ano ba yun? 1 Peter chapter 5 verse 8. Nandun na po ba kayo? 1 Peter chapter 5 verse 8. Nandun na kayo? O may naliligaw pa? Can we say amen kung nandun na po tayo? Alright. So be sober, be